Samantala, mangangalap ng karagdagang impormasyon sa pagkasawi ng wanted terrorist na si Basit Usman. Kaya naman isang grupo ang binuo ng AFP para investigahan ang insidente. Narito ang ulat ni Wayway Macalma. Bumuo ng isang investigating body ang AFP upang mangalap ng dagdag na impormasyon ukol sa pagkamatay ni Abdul Basit Usman nitong linggo sa Gindulungan, Maguindanao. Si Major General Edmundo Pangilinan, ang commander ng 6th Infantry Division, ang mamumuno sa investigating body na magbibigay ng mas detalyadong impormasyon ukol dito. Kailangan nag-direct si Chief of Staff AFP na magkaroon ng in-depth investigation as to the circumstances. Samantala, nire-respeto naman ng liderato ng AFP ang mga pahayag ng Moro Islamic Liberation Front ukol sa kanilang bersyon hinggil sa pagkamatay ni Usman. Habang sa usapin naman ng DNA sample ni Usman ay tatanggapin ito ng militar mula sa MILF kung ito ay ibibigay sa kanila para sa verifikasyon. Anya, may kakayahan umano ang AFP Intelligence para magawa ito. Samantala, masusing pinoproseso ngayon bigay na reward money mula sa gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Importante anya na hindi taga-gobyerno ang nagnanais kumuha ng pabuya dahil sasailalim muna ito sa AFP and PNP Joint Evaluation Reward Committee. Pagkatapos ay ibibigay sa national level ang rekomendasyon at sila na ang magdedesisyon kung maaaring makuha ng informant ang pabuya. Naglaan ang gobyerno ng Pilipinas ng 6.3 million pesos na patong sa ulo kay Usman, habang sa Amerika taong 2009 nila idineklara ang $1 million money. That reward money can be given to civilian informants who are not government workers. So yung mga informants na yan, sila they have to undergo process. Undergo sila ng proseso, validation sa Joint AFP-PNP Reward and Valuation Committee. From the local level, sa local level, may terrorist task group doon kasama ang PNP, i-recommenda nila sa national level. Samantala, malaki naman ang paniniwala ng AFP na mapalitan ang ilang terrorist leader na halos sunod-sunod na nasasawi o nahuhuli sa Mindanao. We're winning our war on terrorism, especially in Central Mindanao. So are we expecting that we'll be having a peaceful Central Mindanao in the coming years? There are still remnants of the BIFF and some leaders, local leaders, including yung foreign. Kagaya ni Zulkifli Binhir alias Marwan na inoperate ng SAF-44 nitong January 25 sa Mamasapano, Maguindanao. Kamakailan ay nasawi si Umbra Cato ng BIFF dahil naman sa kanyang sakit, at nitong linggo naiulat na nasawi si Basit Usman kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang nitong Marso naman nahuli si Muhammad Ali Tambako na isang kilala ring bomb expert ng BIFF. Dahil dito umaasa ang militar na magiging mapayapa na ang Central Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.